Makirot na sentido ang unang naramdaman ni Althea nang magmulat siya ng mga mata. Mukha ng lalaking nakasuot ang kanyang unang nasilayan. Althea, salamat sa Diyos at nagising ka na. Bulalas ng madreng lumapit na kaagad niyang nakilala. Sister Clara, nasan ako? Paus niyang tanong. Narito ka sa ospital. Nasagasaan ka ng kotse at may tumawag lang sa akin na staff ng ospital at sinabing puntahan kita rito. Ako kasi ang contact person sa ID mo. Sandali, tatawagin ko ang doktor mo. Patakbong lumabas ang ginang. Nabaling ang tingin niya sa lalaking palapit sa kanya. Pamilyar ang mukha nito. Gwapo ito, matangkad, bughaw ang mga mata. Kumusta ang pakiramdam mo, Althea? Tanong nito. Sino ka? Manghang tanong din niya. Bumakas sa mukha nito ang pagtataka. Don't you remember me? Mariin siyang umiling. Pamilyar lang ang mukha mo pero hindi ko maalala kung sino ka. I'm Calder Monroe, your fiancé. Hinatid lang kita rito kanina at umalis ako kasi may emergency sa kumpanya. Pero pinatawagan ko sa nurse ang guardian mo na contact person sa ID mo. Pamilyar din ang pangalan nito, ngunit talagang hindi niya maalala. Sorry, hindi talaga kita maalala. Giit niya. Naodlot ang usapan nila nang dumating ang doktor kasama si Sister Clara. Saglit siya nitong kinausap. The patient experiences a selective amnesia. She forgot the scene from previous years until the accident happened. It's the brain's way to protect itself from trauma. Huwag muna ninyong piliting maalala kaagad ng pasyente ang ibang memories. She needs to recover slowly. Sabi ng doktor pagkatapos ng pagsusuri. Hindi na nagtanong pa si Althea at ayaw rin niyang pilitin ang sarili na makaalala. Nakatulog din siya ulit. 3 araw pang naglagi sa ospital si Althea bago siya pinayagan ng doktor na makauwi. Nagtataka siya dahil hindi na niya ulit nakita si Calder. Mabuti na lang binayaran na ni Mr. Monroe ang bill natin sa ospital, Althea. Nagbigay rin siya ng pera para sa ibang kailangan mo. Sabi ni Sister Clara nang lula na sila ng van. Service nila ito sa orphanage kung saan siya lumaki. Totoo po bang fiancé ko si Mr. Monroe, sister? Ang sabi niya lang ay boss mo raw siya at nagkasundo kayo na magpakasal. Boss? Oo. Matagal kang hindi bumalik sa orphanage at hindi kami updated sa sitwasyon mo. Hindi po ba sa orphanage ako nagtatrabaho at sa DSWD bilang social worker? Oo, pero last year ay umalis ka at nagtrabaho sa isang kumpanya sa Makati City. Sabi mo noon ay nahanap mo ang biological father mo sa Makati. Nung namatay ang tatay mo, nagtrabaho ka sa kumpanyang pinanggalingan nito. Pero sa Alabang pa rin ang address ko, di po ba? Oo, pero may inuuwian ka na sa Makati. At hindi mo nasabi sa akin kung saan yun. Matagal kang hindi tumawag sa akin kaya nagulat ako nitong tumawag ang nurse at sinabing nasa ospital ka. Lalo lamang siyang naguluhan. Pagdating nila ng kumbento ay nasusunog ang orphanage na katabi lang ng kumbento. Magtawag kayo ng bombero! Sigaw niya nang makababa sila ng van. Parating ng bombero pero baka mahirapan na silang maapula ang apoy dahil sa bilis nitong kumalat. Mabuti walang nasakta mga bata. Sabi naman ni Mang Vincent, ang gwardiya sa orphanage. May dumating ding bumbero ngunit hindi kaagad natupok ang apoy. Napaluhan na lamang si Althea dahil tinupok na rin ng apoy ang kanyang alaala sa orphanage. 1 linggo pa ang lumipas, pansamantalang nanatili sa kumbento ang mga bata. Ganoon din si Althea. Magkano na pong nalikom nating donasyon, sister? Tanong niya kay Sister Clara habang nag-aalmusal sila. Wala pang 100,000, iha. Nag-raise po ako ng funds sa social media. Ginamit ko po ang account ng orphanage kasi hindi ko maalala ang account ko at nawala ang cellphone ko. Salamat, Althea. Tipid siyang umiti. Maya-maya ay dumating si Sister Emma. Sister Clara, may bisita tayo at hinahanap si Althea. Batid nito. Sino siya, Sister Emma? Tanong naman ni Sister Clara. Nabaling ang tingin ni Althea sa lalaking sumunod kay Sister Emma. Nasurpresa siya nang maalala na ito si Calder, ang fiancé umano niya. Magandang umaga po. Kaswal na bati ng lalaki. Ikaw pala, Mr. Monroe. Halika, mag-almusal muna tayo. Ani Sister Clara. Salamat po pero kumain na po ako. Gusto ko lang pong makausap si Althea. Sige, maupo ka muna. Tuluyan namang lumapit ang lalaki at umupo sa silyang malapit kay Althea. Hindi maintindihan ng dalaga kung bakit biglang may namuo siyang inis sa lalaki. Tila ba may kasalanan ito sa kanya? Ano naman ang kailangan mo sa akin, Mr. Monroe? Kung hindi tungkol sa donation para sa orphanage ang pakay mo, wala akong oras kausapin ka. Anya sa matigas na tinig. Althea, huminahon ka, iha.
Saway ni Sister Clara. Uminom siya ng tubig. Tapos na rin siyang kumain. Pasensya na, maghahanda ako para sa nobena mamaya. Anya saka tumayo. Althea, wait. Tigil ni Calder. Tumayo na rin ito. Sabihin mo na kung anong pakay mo. Can we talk privately? Bumuntong hininga siya. Sige, dun tayo sa study room. Anya paggawan. Nagpatiunan na siyang naglakad. Sumunod naman si Calder. Pagdating sa study room ay niyaya niyang umupo sa couch ang lalaki. Lumuklok din siya sa tapat nito. Sabihin mo na pakay mo, mister. Anya. Narito ako para alokin ka ng proposal. Anong proposal? Marriage proposal. Nawindang siya pero bigla ring natawa. Hindi ka naman siguro nasisiraan ng bait, ano? Nagpapasalamat ako kasi sinagot mo ang bill ko sa ospital, pero pag-iipunan ko yun para mabayaran. I didn't ask you to repay me. Pero humihingi ka ng kapalit. Sino matinong tao ang aalokin ng kasal ng estranghero? You're not a stranger to me, Althea. Before the accident, we had already agreed to get married. Bakit? We had many reasons why we decided to get married. Bago ako magtiwala sa'yo, magpakilala ka ng maayos. Fine. I'm Calder Monroe, 32 years old, an engineer, and I'm also the president and CEO of Monroe Investment Holdings. We met in my company, and I hired you as my personal assistant. Pakilala nito. Namangha siya sa credentials nito. Matanda lang pala ito ng 4 na taon sa kanya. Hindi ko maintindihan kung bakit gusto mo akong pakasalan. It's part of our previous deal. I need to get married as soon as possible to inherit my grandfather's estate. But I will also add more benefits to your side. Once you agree to marry me, I will sponsor the orphanage's new building, and I will provide monthly financial support for the children. Nang marinig ang kondisyon nito kapalit ng kasal ay bigla siyang nasabik. Pero magmamadre ako, Mr. Monroe. Hindi pa naman huli para pigilan kita, di ba? You can still serve the orphanage even though you're married to me. I will support you. Hindi mo ako pagbabawalan gawin lahat ng gusto ko? No, as long as you didn't ruin my reputation, especially our marriage. Paulit-ulit siyang bumuntong hininga habang napapaisip. Kakausapin ko muna si Sister Clara. No problem. Iiwan ko ang updated agreement contract ko sa'yo para mabasa mo. Once nakapagpasya ka na, pirmahan mo na lang at abisuhan ako. Mag-iiwan din ako ng contact number sa'yo. Sige. Tumayo na si Calder. Kukunin ko lang ang kontrata sa kotse ko. Paalam nito. Tumayo na rin siya at sinabayan ng lalaki palabas ng silid. Binalikan naman niya si Sister Clara sa dining at sinabi lahat ng napag-usapan nila ni Calder. Magandang offer yan, Althea. Pero payag ka bang maikasal kay Calder? Ani Sister Clara. Magpapakasal lang po ako sa kanya para maitayo ang bagong orphanage at magkaroon ng regular sponsor ng mga bata. Mukhang mabuting tao naman si Mr. Monroe. Anya. Tumulong siya sa pagliligpit ng mga kubyerto sa lamesa. Pero malaking sakripisyo itong gagawin mo, Iha. Para po sa mga bata at sa inyo na nagpalaki sa akin, gagawin ko lahat ng makakaya ko para makatulong. Napakabuti mo talagang bata. Hayaan mo, palagi kitang ipagdadasal. Salamat po. Maya-maya ay bumalik si Calder, dala na ang naka-folder na kontrata at business card nito. Inabot nito ang mga yun sa kanya. Take your time to read the contract, Althea. Tawagan mo kaagad ako once na makapag-desisyon ka na para maasikaso ko lahat ng kailangan sa kasal. Ani Calder. Sige, pero kailan ko naman makukuha ang benefits ng kasal? Once kasal na tayo, pasisimulan ko kaagad ang construction ng orphanage building. Babasahin ko mamaya ang kontrata. Okay, hindi na ako magtatagal. Hihintayin ko ang tawag mo. Tumango lamang siya at hinatid ang lalaki palabas ng kumbento. 3 araw pa ang lumipas bago nabuo ang pasya ni Althea na tanggapin ang proposal ni Calder. Pinirmahan din niya ang kontrata at tinawagan ng lalaki. Kinabukasan din ng Sabado ay bumalik sa kumbento si Calder. Napirmahan ko na ang kontrata. Ano ang susunod? Tanong niya sa lalaki nang salubungin niya ito sa lobby ng kumbento. Inabot niya rito ang naka-folder na kontrata. We will proceed to the wedding. Anito nang mabuklat ang folder. Saan naman tayo ikakasal? Sa simbahan. I need to show my family that the marriage isn't fake. Nasabi ko na sa lolo ko na matutuloy ang kasal natin. Matutuloy? Anong ibig mo sabihin? Curious niyang tanong. Before the accident, we had already informed my grandfather about our wedding. Ano? Teka, paano ako pumayag na makasal sa'yo? Matiim siya nitong tinitigan sa mga mata.
Althea, we had a special relationship before. Natigilan siya at pilit inaalala ang nakaraang kanyang nalimot. Ngunit wala pa ring senyales na magbabalik na ito. Pasensya na, wala talaga ako maalala. Pero magpapakasal pa rin ako sa'yo para sa orphanage. Yun lang ang dahilan ko. Giit niya. Okay, at least you agreed to marry me. Mag-impake ka na dahil susunduin kita bukas ng umaga. Saan naman tayo pupunta? Sa bahay ko. Ano? Hindi ba pwedeng pagkatapos na ng kasal ako sumama sa'yo? Kailangan mo pa rin sumama sa akin para makausap ka ng pamilya ko. I rushed the wedding, so we need to get married next week. Kompleto na ang kailangan ko sa kasal. At sabi mo rin noon nakasikaso mo ng requirements mo. Pero hindi ko maalala kung nasa ng ibang gamit ko. Nasa bahay ko ang ibang gamit mo. Bakit naroon? You once lived in my house, Althea. May isang linggo ka na roon bago ang aksidente. Lalo lamang siyang naguluhan. Sige, sasama ako sa'yo bukas sa bahay mo, pero uuwi din ako rito. Sige, babalik ako bukas ng umaga. Umalis din ulit si Calder dala ang napirmahan niyang kontrata. Kinabukasan ng umaga, pagbalik ni Calder ay sumama rito si Althea kasama si Sister Clara bilang guardian niya. At pagdating sa bahay ng binata ay otomatikong nakaramdam ng pamilyar na ambience ang dalaga. Parang nakapunta na ako rito noon. Anya habang papasok sila sa malawak na lobby ng dalawang palapag na bahay. Of course, you love staying here before, Althea. Ani Calder. Sinalubong naman sila ng matandang Amerikano na nakaupo sa wheelchair habang tulak ng isang lalaki. Welcome back, Althea. Bati ng Ginoo na nagpawindang sa kanya. He's my grandfather, Althea. Si Lolo Alfred. Ani Calder. Pinakilala ang lolo nito. Foreigner ang lolo mo? Manghang saad niya. Yes, he's an American German na nakapangasawa ng Pinay. Anak niya ang tatay ko. Kaya pala may blue eyes ka. Akala ko contact lens lang. Amused niyang sabi. Teka, narito ba ang tatay mo? Pagkuwan ay tanong niya. Mamaya darating siya kasama ang stepmother ko. Namatay na kasi ang nanay ko 10 years ago. Lumapit siya sa Ginoo at nagmano rito. I'm happy to meet you, sir. Anya. You used to call me Grandpa, Althea. But I understand because Calder told me you had amnesia. Ani Lolo Alfred. I apologize for not recognizing you, Grandpa. It's okay. I'm glad Calder convinced you to proceed to your wedding. Today is the official engagement lunch, and we need to rush the wedding before my health condition gets worse. Sinipat niya si Calder na kausap ni Sister Clara. Maya-maya ay dumating na ang ibang bisita, ang daddy ni Calder at stepmother nito. Napako ang kanyang titig sa pamilyar na babaeng nahuli at ramdam niya ang bigat ng loob niya rito. Akala ko ba family dinner lang ang invitation mo, Calder? Why is Althea here? Mataray na tanong ng babaeng maganda. Yes, but it's also my formal engagement with Althea, Jenny. Tura naman ni Calder. Tumalim ang titig sa kanya ni Jenny. Sino siya, Calder? Tanong naman niya sa binata. She's Jenny, my stepsister. Anito, pinakilala ang babae. Pansin niya na tinatarayan din siya ng stepmother ni Calder. Kahit hindi maganda ang salubong nito sa kanya, nilapitan pa rin niya ang mga ito at binati kasama ang daddy ni Calder. Magandang araw po sa inyo, bati niya. Sa'yo rin, Althea. Balita ko ay nagka-amnesia ka. Ani Ronnie, ang ama ni Calder. Opo, at pasensya na kasi hindi ko kayo maalala. Since nakalimot ka, I'm Cecilia, stepmother ni Calder. Pakilala naman ng mataray na ginang. Nagmano siya sa mag-asawa. Kakamayan din sana niya si Jenny pero iniwasan siya nito. Nilapitan nito si Calder at binulungan. Maya-maya ay nagyaya si Lolo Alfred na kumain na. 11:00 pasado na rin ng umaga kaya diretso tanghalian na habang nag-uusap sila tungkol sa kasal. Meron ka na palang Senomore, Althea. Nakita ko sa naiwan mong gamit sa kwarto ko. Sabi ni Calder. Ako ba ang kumuha nun? Takang tanong niya. Yes. Hindi ko talaga maalala kung bakit ako pumayag magpakasal sa'yo noon. Ipapaalala ko rin sa'yo ang lahat once kasal na tayo. Kumain ka pa. Dinagdagan nito ang kanyang ulam. Itinuloy naman niya ang pagsubo ng pagkain, ngunit nadidistract siya sa matalim na titig sa kanya ng mag-inang Cecilia at Jenny. Pagkatapos ng tanghalian ay tumambay si Althea sa hardin na merong infinity swimming pool. Sinundan pa siya roon ni Jenny. Wala ka na bang ibang mahututan ng pera kaya bumalik ka kay Calder, Althea? Sabi nito nang makalapit sa kanya. Hindi ko alam ang pinagsasasabi mo, Jenny. Ano bang problema mo sa akin? Anya at hinarap ang babae.
Matapos mong ipahiya si Calder sa investors niya at nakipag-break sa kanya sa harap ng maraming tao, heto ka't bumalik para ituloy ang kasal niyo? Na-realize mo ba na hindi ka mabubuhay na wala ang pera ni Calder? Wala akong alam sa akusasyon mo. Oh talaga? May amnesia ka nga talaga. Nakalimutan mo na rin na isa kang gold digger. Uminit na ang kanyang bumbunan at gustong sampalin ng babae, pero nasipat niya si Sister Clara na palapit sa kanila. Ayaw nitong makita siya nito na nakikipag-away. Bago mo ako husgahan, bakit hindi mo tanongin si Calder kung sino sa amin ang namilit para matuloy ang kasal? Nananahimik ako sa kumbento pero pinuntahan niya ako para alokin ang kasal. Sabi na lamang niya. Pakakasalan ka lang niya para makuha ang inheritance niya. Kasama kasi yun sa kondisyon ng lolo niya na makukuha lamang niya ang mana niya once nagpakasal siya. And he bypassed his father for the inheritance. Pero wag kang assuming, Calder will never love you. Magsasalita pa sana siya ngunit dumating si Calder. Jenny, stay away from my fiancé. Singhal ng binata. Padabog namang umalis si Jenny. Pasensya ka na sa asal ni Jenny, Althea. She was just scared. Ani Calder. Bakit naman siya matatakot? Stepsister mo lang naman siya. O baka naman may iba pa siyang papel sa buhay mo. Nakatikwas ang isang kilay na kastigo niya. Apektado lang si Jenny ng desisyon ni Lolo dahil mas pinagkakatiwala ni Lolo sa akin ng company kaysa kay Daddy. Kasi kung walang makukuhang malaking share si Daddy, hindi rin maaambunan ng mana ang asawa niya. Tumawa siya ng pag-ak. Siya pala tong gold digger Tapos akong pagbibintangan niya. Don't mind her. Pareho lang sila ng nanay niya na nag-ahabol sa yaman ng pamilya ko. Kaya dapat maikasal tayo para masecure ko ang inheritance at mawawalan ng karapatan si Daddy na angkinin lahat ng ari-arian ni Lolo. Bakit ba ayaw ipagkatiwala ni Lolo Alfred sa Daddy mong kumpanya? Nasira ang tiwala ni Lolo kay Daddy dahil sa cheating issue nito. Ibig mo bang sabihin ay nag-cheat ang Daddy mo? Yes, he cheated behind my mom's back. Ibang babae yung involved sa cheating at hindi si Tita Cecilia. Kahit patumino si Daddy, hindi pa niya maibabalik ang buong tiwala ni Lolo sa kanya. Kaya ako ang pinipilit ni Lolo na magmamana ng ari-arian nito. Gusto lang niyang masecure kaagad ng future ko at ng kumpanya, kaya gusto niyang magpakasal muna ako at magkaanak. Sandali lang, kasal lang ang usapan natin at hindi kasama na bigyan kita ng anak Protesta niya nang maisip ang tungkol sa kasal. Napailing si Calder pero nakangiti. Kung wala kang amnesia, hindi mo masasabi sa akin yan, Althea. You're the one who's eager to have kids with me. Noong nalasing ka nga, ipinasok mo ko sa kwarto at ibinigay ang sarili mo sa akin. Natitigilang tinitigan niya sa mga mata ang binata. Hindi siya naniniwala sa mga pinagsasabi nito. Sinungaling, imposibleng magawa ko yan. Nangako ko sa sarili ko noon na ibibigay ko lang ang virginity ko sa lalaking mahal ko at pakakasalan ko. Saka, magmamadri nga ako dapat, di ba? Depensa niya. But you changed when we met. Hindi mo ba na-check ang katawan mo kung may nagbago? Kinirabutan siya bigla nang maisip na maaaring kay Calder niya na isuko ang kanyang virginity. Hindi ako naniniwala sa'yo. Diyan ka na nga. Anya sa baybiran ng talikod. Nilapitan niya si Sister Clara na kausap si Lolo Alfred. Pagsapit ng hapon ay hinatid din sila ni Calder sa kumbento. Dahil kompleto na ang requirements sa kasal, isang linggo lamang ang paghahanda at ikinasal din si Althea kay Calder sa simbahan. Simple lang ang kasal at wala masyadong bisita. You may now kiss the bride, sabi ng pari matapos ang palitan nila ng wedding vow. Hindi na paghandaan ni Althea ang halik ni Calder sa kanyang mga labi. Nang tumugod siya sa halik nito ay biglang sumikdo ang kanyang puso. Finally, you're my wife now, sweetheart. Bulong ng kanyang asawa sa pagitan ng marubdob nitong halik. Tulalang tinitigan niya ito sa bughaw nitong mga mata. Sino ka ba talaga, Calder? Wala sa wisyo niyang tanong. Bakit? Nararamdaman mo na ba sa puso mo kung gaano ako kaimportanteng tao sa buhay mo? Nakangiting saad nito. Napahawak naman siya sa kanyang kaliwang dibdib nang tila ayaw nang tumigil ng paghuhuramentado ng kanyang puso. Sa totoo lang, naiinis ako sa'yo. Pero bakit parang ayaw makisama ng puso ko? Maybe your mind hates me, but not your heart. The heart can't be manipulated, unlike the mind. Don't worry, inaalam ko pa ang dahilan ng galit mo sa akin. Sa ngayon ay mag-enjoy tayo sa benefits ng kasal. Basta ang pangako mo kailangan na ng mga bata ng bagong tirahan kasi siksikan na sila sa kumbento. May isang salita ako, Althea. Pagkatapos ng seremonya ay dumiretso na sila sa hotel kung saan ang venue ng party. Hindi dumalo sa kasal si Jenny. Ang dahilan ng ina nito ay busy ang babae. Wala naman siyang pakialam doon.
Tinapos lang nila ang sayawan at hapunan. Napagod si Althea at nagyaya ng umuwi. Ihatid mo na ako sa kumbento, Calder. Sabi niya sa asawa pagkatapos ang huling sayaw nila. Bakit sa kumbento? Kunot no ang tanong nito. Hindi ko pa naihahanda ang mga gamit ko kaya bukas pa ako makakauwi sa bahay mo. May gamit ka sa bahay ko at pwede namang bukas mo nakunin ang ibang gamit mo sa kumbento. Mas makakapagpahinga ka sa bahay ko. Pero hindi ako matutulog sa kwarto mo Mahinang tumawa si Calder. But we once slept in my room before. Hindi ko maalala yon kaya back to zero tayo. Napahilot ito sa sentido. Fine, let's go home then. Naghihintay na si Lolo sa kotse. Nagpatiuna na siyang lumabas ng ballroom hall. Maagang umuwi ang mga madre kaya wala na siyang aalalahaning bisita na naiwan sa party. Nakatulog na sa loob ng kotse si Lolo Alfred nang datna nila. Nakaupo ito sa backseat katabi ang caregiver. Sa harapan naman sila umupo ni Calder at ito ang driver. Hindi mo pala kasama sa bahay ang daddy mo, Calder? Anya. No, nakatira siya sa family house namin kasama ang asawa niya. Ayaw tumira ron ni Lolo kaya sa akin siya naglalagi simula nang nag-for good siya rito sa Pilipinas. Hindi na ba uuwi sa US ang lolo mo? Hindi na, kasi namatay na ang lola ko at nalulungkot siya ron. Bumibisita pa rin naman kami ron kapag kailangan ako sa main office ng kumpanya. Nagmaneobra na ng sasakyan si Calder. Ano ba ang business nyo? We have investment holdings. Nagtatayo kami ng iba't ibang negosyo mula sa naipong investment ng mga tao. Then they can earn profit shares. Pero may sarili akong kumpanya, a construction firm na nagtatayo ng mga business establishments at iba pang real estate projects. Ano pala ang trabaho ng daddy mo? He's the former CEO of my grandfather's company. Pero since nagka-problema, pinalitan ko siya. Ngayon ay manager siya ng 6 na branch ng malls under our company. Kasama niya si Tita Cecilia sa pamamahala. Si Jenny, anong papel niya sa kumpanya niyo? She's the HR manager in the company's office. But since you left, I assigned her as a temporary executive assistant. Ngayon bumalik ka na, magtatrabaho ka ulit sa office ko. Ayoko nga, marami akong trabaho sa orphanage. Napailing si Calder. Kailangan din kita sa office ko, Althea. Pwede ka pa rin namang magsilbi sa orphanage. Tumupad ka sa usapan natin, Calder. Hindi mo papakialaman ang desisyon ko sa buhay. Huwag ka maingay. Bulong nito sa kanya. Tumahimik din siya nang mapansing nagising si Lolo Alfred dahil sa lakas ng kanyang boses. Are you two fighting? You just got married. Ani Lolo Alfred. No, Grandpa. Ani Calder. We're just talking, Grandpa. Sabi rin niya, nilingon ng Ginoo. Be good to your wife, Calder. Yes, Grandpa. Althea was just a short-tempered person sometimes, but she's sweet and caring. Tura naman ni Calder. Sinipat lang niya ang asawa at hindi na kumibo. Pagdating sa bahay ni Calder ay hinatid ni Althea si Lolo Alfred sa kwarto nito sa ground floor. May kinuha itong berdeng kaheta sa drawer ng mesita. Open this box, Althea. Sabi ng Ginoo sabay abot sa kanya ng kaheta. Kinuha niya yon at binuksan. Namangha siya nang makita ang singsing na merong jade stone sa tuktok. Wow! It's elegant, Grandpa. That's my late wife's ring. She said I need to give that to our grandson's future wife. Do you mean this ring is for me? Nalaki pa ang kanyang mga mata. Yes, wear it. Isinuot naman niya sa hintuturo ng kanyang kanang kamay ang singsing. Thank you, Grandpa. Anya at sandaling niyakap ang Ginoo na nakaupo sa gilid ng kama. Take care of that ring, Althea. I will. Inalalayan na niya pahiga ng kama ang Ginoo. Pagkuwan ay nagpaalam siya rito. Pagdating niya sa salas ay namataan niya si Calder na pababa ng hagdanan. Where do you want to sleep, sweetheart? May 2 kwartong bakante rito sa second floor, pero hindi pa naaayos. Anito, kahit saan basta hindi sa kwarto mo. Turan niya. Napasimangot ang kanyang asawa. Halika, sasamahan kita sa kwarto. Huminto ito sa gitna ng hagdanan. Sumunod siya kay Calder. Muli itong umakyat at iginiya siya sa 2 kwarto na bakante. Pinili niya ang kwartong nasa dulo na merong Teresa. Okay na ako rito, pero wala akong gamit dito. Anya. Nasa kwarto ko ang gamit mo. Kunin mo na lang. Ipapaayos ko muna sa kawaksitong kwarto. Sige. Pagkuha ni sumunod siya kay Calder sa kwarto nito. Namangha siya sa luwag ng kwarto nito. May mini study at lobby. Dinala siya nito sa walk-in closet. Ang laki nitong damitan mo Nasaan ang mga gamit ko? Saad niya habang nililibot ng tingin ng closet. Here.
Ibinikod ko ang mga damit mo kasi nagagalit ka sa tuwing hahalo sa damit ko. Binuksan nito ang mataas na aparador na merong salamin sa pinto. Nawindang siya nang makita ang maraming damit at stuffed toys. Gamit ko lahat to? Manghang untag niya. Yes, karamihan sa damit mo ay regalo ko. Teka, bakit nga ako tumira rito sa bahay mo? Kasi nag-assume ka na ikakasal na tayo noon. Pagkatapos kasi na may nangyaring sexual sa atin, natakot ka na baka mabuntis ka. Ayaw mong mabuntis na hindi ka pa kasal. I understand because you're conservative. At sabi mo nga'y magmamadre ka dapat noon. Kaya nagpropose ako ng kasal sa'yo nang mawala ang takot mo. At may isa katuparan na rin ang gusto ni Lolo. Naalala naman niya ang sinabi ni Jenny tungkol sa desisyon ni Calder na pakasalan siya. Pero hindi tayo nagmahalan talaga. Nagkasundo lang tayo na magpakasal kasi natatakot akong mabuntis. At ikaw ay para sa inheritance mo. Anya sa malamig na tinig. It's not just about my inheritance and your fear, Althea. Hindi na ako interesado sa ibang dahilan. Basta ang usapan ay usapan. Tapos, naghanap na siya ng masusuot na damit. Nang makapili ng damit ay lumabas na siya ng closet. Nabaling naman ang kanyang atensyon sa naka-frame na larawan na nasa bedside table. Nilapitan niya yon at tinitigan. Picture nila yun ni Calder. May picture kami ni Calder na masaya. Meaning may maganda kaming nakaraan? Bulong niya. Naguguluhan pa rin siya sa nangyayari. We're not just happy before, Althea. We've shared lots of stories while we're in a friendship stage. Ani Calder na nakasunod pala sa kanya. Pumihit siya paharap dito. Paano na nga tayo nagkakilala? Curious niyang usisa. My friend introduced you to me. Kasama mo raw siyang lumaki sa orphanage. Sinong friend? Si Christian. Natigilan siya nang maalala ang kababata at best friend niyang si Christian. Ang huling naaalala niya ay sabay sila nitong nag-aral ng college. Pero naunang umalis ng orphanage si Christian at nagtrabaho sa US. Hindi ko maalala kung paano kami ulit nagkita ni Christian simula nang umalis siya papuntang US. Anya. Sa US ko unang nakilala si Christian at naging caregiver siya ni Lolo. Noong umuwi rito si Lolo, kasama rin siya. Nasaan na pala si Christian? Biglang nagdilim ang anyo ni Calder. Bumakas ang lungkot sa mukha nito. Namatay siya sa pagprotekta sa'yo. Nadawit sa aksidente ang sinasakyan yung jeep nang papasokan na sana sa trabaho. Magdadalawang taon na siyang patay. At naging dahilan yun kung bakit mas naging close tayo. You hated me the first time we met, but Christian made way for us to be comfortable with each other. Kwento nito. Bigla siyang nalumo at napalukulok sa gilid ng kama nang gupuin ng kirot ang kanyang puso. Hindi niya naawat ang paglaya ng kanyang mga luha. Iniisip kong buhay lang si Christian at baka nasa US pa rin. Kaya pala sabi ni Sister Clara, may dahilan kung bakit kailangan kong pakawalan ang alaalang nasunog sa orphanage. Kasi may ilan sa kanila na hindi na magpaparamdam ulit sa akin. Kasama ko si Christian na bumuo ng maraming masasayang alaala sa orphanage. Humihikbing kwento niya. Tinabihan siya ni Calder at marahang hinagod ng kamay ang kanyang likod. I promise Christian to take care of you. Kaya sa paraang ito lang kita mabibigyan ng ligtas at masayang environment. Sana'y magtiwala ka ulit sa akin, Althea. I'm willing to give you anything you want. Anything? Namimilog ang mga matang tumitig siya sa gwapo nitong muka. Yes, since kasal na tayo, lahat ng meron ako ay sa'yo na rin. Actually, I have a separate bank account for your needs. Binuksan nito ang drawer sa mesita at inilabas ang parihaba nitong wallet na itim. Dinukot nito ang isang debit card at ibinigay sa kanya. Take this card, Althea. May 50 million itong laman at anytime ay pwede mong gamitin. Anito. Kinuha niya ang card at tinitigan. Seryoso ka ba sa 50 million? Hindi makapaniwala ang untag niya. Yes, ibibigay ko sa iyo ang password ng card para magamit mo kaagad. Nabawi ang kanyang lungkot at nag-isip na kaagad kung saan niya gagastusin ng pera. Salamat. Iingatan ko ang card at gagastusin ng pera mo sa makabuluhang bagay. Nakangiting sabi niya. Isinulat ni Calder sa kapirasong papel ang password ng card at ibinigay sa kanya. Baka hindi pa ready ang kwarto mo. Dito ka na magbihis, wife. Anito at tumayo. Maliligo muna ako. Tumayo na rin siya. Okay, maligo ka na. Iniwan niya sa couch ang ibang gamit niya at pumasok ng banyo dala ang bihisang damit. Isang linggo pagkatapos ng kasal ay hirap pa rin si Calder na ibalik ang tiwala sa kanya ni Althea. Hindi pa rin kasi niya matukoy ang dahilan ng galit nito sa kanya noon. Lunes ng umaga ay nagtungo na naman sa orphanage ang kanyang asawa. Stress ka na ba sa asawa mong pasaway, Calder? Ani Jenny nang makasabay niya ito sa elevator patungo sa kanyang opisina.
As long as Althea didn't do stupid things, I don't have anything to worry about. Turan niya. But she's obviously teasing you. Ayaw niya magtrabaho sa kumpanya mo kasi malalaman mo ang kilos niya. And now, she obliged you to rebuild the orphanage. At malaking expenses yun ng kumpanya. Uminit na ang kanyang bumbunan. Ang perang ginagamit ko sa pagtayo ng bagong orphanage building ay hindi mula sa pera ng kumpanya. That's my hard-earned money from my construction firm. Isa pa, ako na ang may-ari ng kumpanyang to kaya may karapatan ako magdesisyon tungkol sa pera. Gigil niyang sabi. Calder, concern lang naman ako sa'yo. Nakuha mo ngang inheritance mo, pero ang babaeng pinakasalan mo ay dinidrain ng bank account mo. Kahapon nakita ko ang pagsilip mo sa account mo at malaki na kaagad ng nabawas na pera. Saan yung gagastusin ni Althea? She's digging too much. Marahas niyang hinarap si Jenny. Let her dig. Wala akong pakialam kahit maubos ang pera ko. Ang mahalaga ay bumalik si Althea at hindi ako papayag na mawala siya ulit sa akin. Natigalgal si Jenny. Don't tell me mahal mo talaga siya, Calder. You once told me you just like her because of her positive energy. At kaya gusto mo siyang pakasalan ay dahil gusto siya ng lolo mo. Anito na may pait sa tinig. Nagduda na siya sa inaasal ni Jenny at pakiramdam niya ipakitang tao lamang lahat ng concern nito sa kanya. I appreciate your concern, Jenny. But you don't have the right to question my decisions. And for your information, I married Althea because I love her. At hindi ko palalagpasin kung sino man ang nagmanipula sa utak ng asawa ko noon kung bakit siya nagalit sa akin. Hindi na nakaimik si Jenny hanggang sa huminto ang elevator at bumukas ang pinto. Nauna na siyang lumabas at nagtungo sa kanyang opisina. Sumunod sa kanya ang babae. Simula ngayon, babalik ka na sa HR department, Jenny. Anya pagkuwan. Ha? Bakit? Takang tanong naman nito. I hired a male executive assistant. What? Is my performance not enough for you? Nakalimutan mo na ba na temporary EA lang kita since umalis si Althea? At dahil ayaw nang bumalik dito ng asawa ko, nag-hire na ako ng kapalit niya permanently. Ayaw ko na rin pilitin si Althea na magtrabaho rito. Her happiness is my priority, and I will support all her decisions. Fine. Sana lang hindi mo pagsisihan ng pagpapakasal mo sa isang gold digger. Anito sabay bira ng talikod. Patabog itong lumisan. Maya-maya'y napahilod si Calder sa kanyang sentido nang sumilip siya sa online tracker ng isang bank account niya. Naglabas na naman ng 200,000 si Althea. Ano kayang pinagbibili niya? Napapailing niyang tanong sa kawalan. Samantala, katatapos lang mamalengke ni Althea at pinagluto niya ng tanghalian ng mga bata sa orphanage. Hindi kasama sa nasunog ang covered court kaya doon sila nagluto. Magsisimula na pala bukas ang construction ng bagong building, Althea. Bumisita rito ang engineer na inutusan ng asawa mo. Sabi ni Fatima na isa sa katiwala sa orphanage. Katuwang niya ito sa pagluluto. Opo, sinabi rin ng asawa ko. Talagang inapura ko siya na maitayo ang bagong orphanage. Anya habang nagigisa ng gulay para sa pansit. Ang swerte mo sa asawa mo, ah. Tipid siyang ngumiti nang maalala na halos 1 milyon na ang nagastos niya sa pagbili ng mga bagong gamit ng mga bata. Nasunog na kasi ang mga libro at ibang gamit sa pag-aaral ng mga ito. Opo, sadyang mabait si Calder. Bigyan mo rin ng reward ang asawa mo para lalo siyang sipaging tulungan tayo. Udyok ni Fatima. Nakaisip tuloy siya ng ideya. Pagkatapos niya magluto ng tanghalian ay nagtabi siya ng lunch para kay Calder. Pagkuwan ay nagtungo siya sa opisina nito. Nagpahatid lamang siya sa driver ng kumbento. Pagdating sa opisina ni Calder ay naabutan niya ito nakausap si Jenny. Kamusta, my dear husband? Kaswal niya bati at nilapitan si Calder na nakaupo sa harap ng lamesa nito. Nagulat pa ito maging si Jenny na nakatayo sa tapat nito. Althea, bakit bigla ka atang napabisita rito? Manghang untag ni Calder. Siyempre, na-miss kita. Nagdala ako ng lunch natin. Ako mismo ang nagluto nito. Inilapag niya sa lamesa ang paper bag na pinagsidla ng mga pagkain. Ano naman ang nakain mo at bigla mo akong pinagluto ng lunch? Wala lang. As your wife, syempre dapat lang napagsilbihan kita, di ba? Baka kasi isipin ng iba riyan, pera lang ang habol ko sa'yo at hindi kita kayang mahalin bilang asawa. Anya, pinaringgan si Jenny na halatang nayayamot na. Napapiksi siya nang hapitin ng braso ni Calder ang kanyang bewang at hinatak siya paupo sa kandungan nito. Thank you for your efforts, sweetheart. I missed your caring and loving side. Bulong nito habang nakatitig sa kanyang mga mata. Sorry kung hirap pa rin ako makaalala, pero sinisikap ko naman na maging karapat-dapat mong asawa. Anya. Take your time. As long as you're trusting me,
I will do my best to make you feel more comfortable with me. Dahil inis pa rin siya kay Jenny, sinadya niyang unahan ng halik sa mga labi si Calder para lalong inisin ng babae. Ramdam kasi niya na may gusto ito sa kanyang asawa. Kahit tumikhim ang babae ay hindi siya nagpatinag, lalo nang tumugon sa kanyang halik si Calder. Excuse me, pwede ko na bang makuha ang papeles na pinirmahan mo, Mr. CEO? Maya-maya ay apilan ni Jenny. Nilingon naman niya ang babae at pilyang humiti. Oh, may ibang tao pala dito. Ibigay mo ng kailangan ni Jenny, sweetheart. Naaabala tayo eh. Anya na natatawa. Pansin niya ang pagtalim ng titig nito sa kanya. Ibinigay rin ni Calder ang papeles na kailangan ni Jenny. Umalis din ito na nagdadabog. Napalakas pa ang pagsara ng pinto. Humagikhik si Althea at sana'y tatayo, ngunit niya po siya ni Calder sa bewang. Alam kong inaasar mo lang si Jenny, Althea, but I'm carried away. Don't dare leave me frustrated, sweetheart. Bulong ni Calder sa kanyang tenga. Muli naman niya itong hinarap at hindi siya nakahuma nang siilin nito ng halik ang kanyang mga labi. Tumugon din siya, ngunit saglit lang. Ihahanda ko na ang lunch natin. Anya sa katuluyang tumayo. Pinakawala naman siya nito. Mabuti naalala mo tong address ng office ko, Althea. Nakita ko sa calling card mong address at alam din to ng driver ng kumbento, kaya nagpahatid ako rito. Inilabas niya ang mga pagkain mula sa bag. Wala akong plato rito. May dala akong paper plate at bowls. Nice, kakain na lang pala ako. Pero hindi ko sure kung gusto mo itong niluto kong sweet and sour tilapia. Meron din naman akong nilutong pinakbet, inihaw na tilapia at pansit. Lahat ng luto mo ay gusto ko, Althea. Sobrang namiss ko nga ang luto mong ginataang hipon na may kalabasa. Natitigil ang tinitigan niya ang kanyang asawa. Bigla na naman sumikdo ang kanyang puso nang maisip na may malalim nga silang relasyon noon ni Calder. Kung pinagluluto kita noon, ibig sabihin ay espesyal ka sa akin. Nagluluto lang ako para sa mga taong importante sa akin. Anya. Nag-assume na ako na mahal mo talaga ako, Althea. At ang marriage proposal ko sa'yo hindi lang dahil sa inheritance. Alam mo kung ano talaga ang gusto ko? Seryosong wika nito. Ano ba talaga ang totoo? Boyfriend ba kita noon? We're not officially dating before. We started with flirting. At naiinis ka nga noong una sa akin kasi palagi kitang sinusungitan at pinahihirapan sa trabaho. I fell in love with you first, before you showed care for me. Hindi kita niligawan pero dahil takot kang mabuntis, naisip ko na mag-propose na kaagad ng kasal sa'yo. Then you agreed to stay in my house, since Grandpa met you and chose you to be my wife. Hindi na kumalma ang kanyang puso na tila ba sumasang-ayon sa kwento ni Calder. Ramdam niya na espesyal ito sa kanya. Pero nakapagtatakang may inis siyang nararamdaman dito. Kung mahal kita, bakit may time na naiinis ako sa'yo? Usig niya. Bahagyang yamok ko si Calder. Maybe because we're separated by a misunderstanding. Hindi ko pa rin alam kung anong ikinagalit mo sa akin noon. Bigla mo na lang akong sinugod during my meeting. Sinampal mo ako at sinabing cheater ako. Then you left while crying. Hinabol kita para kausapin ng maayos. Pero bigla kang tumakbo palabas ng gusali. At nahagip ka ng isang kotse. Aware ako kung gaano ka karupok. Kaya naisip ko na baka may na-trigger sa emosyon mo kaya ka nagalit. Hinila niya ang silya sa harapan ng lamesa at ipinwesto sa gawing kaliwa ni Calder. Lumuklok siya roon. Wala pa rin ako maalala, kaya hindi ko alam kung anong sinasabi mo. At sana ngayon wag ko na maalala ang nangyari noon. Mukhang pangit kasi. Okay na ako sa sitwasyon ko ngayon. Anya habang nagsasalin ng pagkain sa paper plate ni Calder. Pero kung hindi babalik ang alaala mo, hindi rin babalik ang pagmamahal mo sa akin, Althea. I can't afford to lose your love, so I need to fix the cause of your anger. Anito sa malamig na tinig. Ang totoo simula nang nakita kita, blanco ang naramdaman ko sa'yo, at biglang umusbong ang inis. Pero nitong ilang araw pagkatapos ng kasal natin, unti-unti ako nakararamdam ng kakaibang saya sa tuwing kasama kita. Palagi ako nasasabik na para bang gusto kitang kasama palagi. That means your heart still has the memories of your love towards me, Althea. Kaya at akong pakasalan ka simula nang nagka-amnesia ka upang maisalba ang relasyon natin. Pero nagtataka lang ako kasi ramdam ko ang pagdisgusto sa akin ni Jenny, ng stepmother mo. Maging ang daddy mo ay mailap sa akin. Because they thought you're a gold digger, na hindi mo talaga ako mahal at pera lang ang dahilan kaya mo ako pinakasalan. Pero yun naman ang totoo eh. Kaya ako pumayag sa kasal ay para maitayo ang bagong orphanage at makakuha ng financial support mula sa'yo. Ang laki na nga nang nakuha kong pera mula sa card mo. Anya at pilyang humiti. Mahinang tumawa si Calder. I don't judge you, Althea. Kilala na kita.
Kaya alam ko na hindi mo ako aabusuhin. I give you my debit card to cover all your needs. Pero hindi para sa sarili ko ang pinagkagastusan ko. May mga resibo naman ako at iipunin ko para ibigay sa'yo. Teka, saan mo ba ginagastos ang pera? Pagkawan ay tanong nito. Tumitig siya kay Calder sabay ngiti ng pilit. Bumibili kasi ako ng mga gamit para sa mga bata sa orphanage. Wala kasi natira sa learning book sa tibang school supplies nila. Binilhan ko rin sila ng groceries. If helping children makes you happy, you can spend my money on them. Talaga? Okay lang ba kahit umabot ng ilang milyon ng magagastos ko? Bigla siyang nasabik. Oo naman. Baka mabankrupt ka niya na. Napapangiting umiling si Calder. I will work hard to support your happiness, sweetheart. So okay lang sa'yo na gold digger ang asawa mo? Biniru pa niya ito. Natawa tuloy ang kanyang asawa. I allow you to dig all my codes as long as you love me. I will not argue about it. Dinutdut niya nang intuturo ang pisngi nito. Hindi ka naman siguro desperadong siraulo, ano? Anya. Sa'yo lang naman ako nagiging desperado at baliw. At wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Ang mahalaga ay bumalik ka sa akin. Lumapad ang kanyang ngiti at muli na namang sumikdo ang kanyang puso. Kakaibang saya ang hatid ni Calder sa kanyang puso at tuluyang naglaho ang inis niya rito. Kain na muna tayo para hindi ka tuluyang masiraan ng bait, sweetheart. Pagkuwan ay yaya niya. Okay, sige. Gutom na rin ako eh. Anito, lalantakan na sana niya ang pagkain pero pinigil niya. Mag-pray muna tayo, Calder. Sorry, nakalimutan ko maka-Diyos pala ang asawa ko. Pumikit na rin ito. Umusal naman siya ng panalangin. Pagkatapos ng maikling dasal ay kumain na rin sila at tuloy ang kwentuhan. Naikwento ni Calder lahat ng nangyari sa buhay nila noon bago siya nagka-amnesia. Bakit pala ako nagustuhan ng lolo mo, Calder? Tanong niya. Kasi bukod sa religious ka, malambing, mabait, maasikaso ka rin. Sa tuwing day off kasi ni Christian bilang caregiver ni lolo, ikaw ang kasama niya. Pinagluluto mo siya ng masustansyang pagkain. Kinakantahan ng worship songs. Simula nun ay kinukulit na ako ni lolo na ligawan kita at pakasalan. Noong una, hindi ko pinansin ang sinabi niya kasi hindi pa kita gusto noon. Kwento nito. Bakit hindi mo ako gusto? Amused niyang tanong. Kasi hindi mo ginagalang ang pagiging CEO ko. Mas bossy ka pa sa akin at sinisita mo ako palagi sa tuwing kakain na hindi nagdadasal. Nilait mo rin ako kasi wala akong alam na panalangin. Sinabi ko naman sa'yo na wala talaga akong tiyaga noon na mag-aral ng religion. Ni hindi ako nagsisimba. At inaamin ko na suplado ako at ayaw ko ng simpati ng iba. Bata pa lang kasi ako ay dinanas ko na ang pressure sa negosyo. And my mom's that changed my behavior. I was once dependent on her care and love. At noong nawala siya, nawalan ng saysay ang buhay ko. Hate mo ba ang daddy mo? Medyo. Ilang beses ko rin kasing nasaksihan ng matinding away ng parents ko noon. Dad cheated many times. Sobrang bait ni mommy. At sa kagustuhan niya na masecure ang inheritance ko, inako niya ang malaking responsibilidad sa kumpanya ni lolo. At halos hindi na siya natutulog. Dinapuan siya ng leukemia na dahilan ng kamatayan niya. Nahabag ang kalooban niya para kay Calder. Masalimuot din pala ang kwento nito. Naikwento ko na ba sa'yo ang nangyari sa parents ko? Anya pagkuwan. Yes. Sabi mo 7 years old ka nung namatay ang nanay mo dahil sa heart failure. At dahil sa hirap ng buhay, iniwan ka ng tatay mo sa kumbento at kinupkup ka ng mga madre. 2 years ago ay nakita mo ang tatay mo na nagtatrabaho rito sa kumpanya ko. Pero maikling panahon mo lang siya nakasama dahil may stage 4 colon cancer siya. Tinulungan kita na mabigyan ng maayos na libing ang tatay mo. Hindi ko maalala ang pagkikita namin ni tatay. You had a hard time moving on after your father's death, Althea. At sinundan pa ng pagkamatay ni Christian. You endured a lot of pains. At doon din tayo nagsimulang mapalapit sa isa't isa. Tumigil siya sa pagsubo ng pagkain nang may mga senaryong bigla na lang inalala ng kanyang isip. Pero sa lahat ng eksena ay mukha ni Calder ang kanyang nakikita. Lahat ng nalimot kong memory sa'yo umikot lang sa'yo. Tama ba, Calder? Tanong niya habang siya'y nakapikit. Yes, at nasaktan ako nang malamang nakalimutan mo lahat ng meron sa atin. Natakot ako na baka tuluyan mo na ako malimot. Habang hindi pa bumabalik ang alaala ko, pwede naman tayong bumuo ulit ng bagong memories, di ba? Nakangiting sabi niya sabay titig sa kanyang asawa. Oo naman, pabor sa akin yan. Pero paano tayo magkakaroon ng bagong memories kung panay ang layas mo at hindi ka nga natutulog sa kwarto ko? Nagtataka na si Lolo kung bakit palagi kang umaalis na hindi ako kasama.
Kasi marami pa akong inaasikaso sa orphanage. Alam mo namang ako ang isa sa inaasahan ni na sister doon. Agahan mong umuwi mamaya para makasabay natin sa hapunan si Lolo. Sige, magluluto ako ng hapunan natin. Aasahan ko yan. Natigilan siya nang hawakan ni Calder ang kanyang baba at pinahid ng hinalaki nito ang gilid ng kanyang mga labi. Napatitig siya sa mga mata nito dahil sa paghuhuramentado ng kanyang puso. May sauce sa gilid ng labi mo. Anito at sinubuan siya ng hinimay na laman ng tilapia. Busog na ako. Angal niya pero nilunok pa ang huling subo ng pagkain. Ang hina mo pa rin kumain kaya ang payat mo eh. Kinulot mo pang hanggang bewang mong buhok kaya halos matakpan na ang maliit mong muka. Napuna na nito ang katawan niya. Ayokong tumaba no, bagay naman sa akin ang kulot kong buhok Pero mas gusto kong magpataba ka ng konti para hindi nakakatakot kapag dinaganan kita. At bakit mo naman ako dadaganan? Pinandilatan niya ito ng mga mata. Natawa si Calder. Basta, darating ang time na bigla na lang kitang madadaganan at baka mabalian ka ng buto. Nasa 70 kilos na ang bigat ko. Sinuyod din niya ng tingin ang kanyang asawa. 6-footer ito at malalaki ang buto, pero hindi naman mataba. Maganda nga ang katawan nito. May abs. Nakita niya noong naligo ito sa swimming pool na boxer lang ang suot. Kumistot siya nang dinutdut nito nang hintuturo ang kanyang noo. What are you thinking, ha? Bakit napapalunok ka habang nakatitig sa katawan ko? Amis nitong tanong. Iniwasan niya ito ng tingin. Wala. Sinuri ko lang ang katawan mo kung wala ka bang taba. Anya sabay inom ng tubig na nasa bote. I have regular resistance training. May sarili akong gym sa bahay, remember? Oo nga pala. Nakita nga kitang nagpo-push up sa garden Pinapanood mo rin pala ako. Akala ko wala kang paki sa akin. Inoobserbahan lang kita para mas makilala kita at malaman ko kung ano pinagkakaabalahan mo araw-araw. So, na-realize mo na ba na may hot billionaire kang mister? Siniko pa siya nito sa braso. Muli niya itong sinuyod ng tingin sabay tawa ng pagak. Pero hindi niya may kakailang artistahin ng kanyang asawa at malakas ang dating sa kanya. Ang totoo ay hindi pa nagsisink in sa utak ko na asawa na talaga kita. Feeling ko may expiration ng kasal natin. Anya. Hey, our marriage is forever, Althea. At hindi ko hahayaang may sisira nito, kaya wala kang dapat ikabahala. Napatitig siya sa kamay ni Calder na humawak sa kanyang kanang balikat. Napangiti siya at nagtiwala sa mga sinabi nito. Pasensya ka na kung minsan nasusungitan kita, Calder. Nag-adjust pa lang kasi ako. No worries. Sa Friday pala may follow-up check-up ka sa doktor. Sasamahan kita. Bakit mo alam? Takang untag niya. Siyempre, inalam ko lahat ng detalye sa medical record mo at personal kong nakausap ang doktor mo. Salamat, sweetheart. Gumaan lahat sa buhay ko simula nang nagpakasal ako sa'yo. Hindi ko na kailangan maghanap ng ibang trabaho para masuportahan ang mga bata sa orphanage. Noon pa man palagi mo bukang bibig ang mga bata. Ang sahod mo'y napupunta sa kanila. Your generosity deserves a prize. Anong prize? To have a husband like me. I can shoulder all your needs to help the orphans. Malapad siyang ngumiti. Salamat pero malaki na naitulong mo. May gagastusin pa akong pera sa card na binigay mo. Labis-labis na yon. Hindi ko naman yun mauubos ka agad. Napangiti rin ito. Ikaw ang bahala. May tiwala naman ako sa'yo. Maya-maya ay may pumasok na lalaki. Nag-abot ng makapal na papeles kay Calder. Sino siya, Calder? Tanong niya sa asawa. Siya si Sam, bagong executive assistant ko. Hindi na si Jenny ang assistant mo? Hindi na. Since ayaw mo nang bumalik dito, nag-hire na ako ng permanent replacement mo. Ayoko na rin magtrabaho ka pa rito para makapag-focus ka sa goal mo. Pero kung kailangan mo ng tulong ko, sabihin mo lang. Sure. Napanatag siya nang malamang hindi na basta makakalapit si Jenny kay Calder. Mabuti naman hindi ka na basta masusulsulan ng impaktang babaeng yun. Anong sabi mo, sweetheart? Tanong ni Calder. Narinig pala siya. Sabi ko, masaya ako kasi hindi na si Jenny ang assistant mo. Hindi ko gusto ang babaeng yun. Obvious na hindi rin niya ako gusto. Aware ako na insecure sa'yo si Jenny. Nahahalata ko rin na may gusto siya sa akin. She once seduced me. Ano? Nagpaakit ka naman? No, iniiwasan ko na nga siya Kaya tama lang na ibinalik ko siya sa HR department para hindi siya basta makalapit sa akin. Bakit naabutan ko siya rito kanina? Nagpapirma lang siya ng papeles.
Pero sa susunod, hindi na siya basta makakalapit sa akin kung walang mahalagang kailangan na related sa kumpanya. Mabuti naman. Muli siyang uminom ng tubig saka tumayo. Kung tapos ka ng kumain, ililigpit ko ng mga pinagkainan natin para makabalik na ako sa kumbento. Anya pagkuwan. Busog na ako pero tirahan mo ako ng pansit para merienda ko mamaya. Sige, iiwan ko na lang tong pansit sa Tupperware. Bumalik ka agad sa trabaho si Calder kaya pagkatapos magligpit ng pinagkainan nila ay nagpaalam na din siya sa mister. Kinabukasan ng gabi ay lumipat na si Althea sa kwarto ni Calder. Bumibisita na rin kasi sa second floor si Lola Alfred at magtataka ito kung bakit hindi sila magkasama sa kwarto ng kanyang asawa. Mauna ka na mag-shower, Althea. Paayusin ko lang ang kama natin. Ani Calder matapos mahakot ang kanyang gamit. Katatapos lang nilang maghapunan. Sige, nanlalagkit na rin ako kasi ang dami kong niluto kanina sa orphanage. May isang bata kasing nagdiwan ng kaarawan. Anya habang papasok ng banyo. Kung kailan nakahubad na siya at nabasa ay sa kanya naalala na wala siyang dalang tuwalya at bihisang damit. Wala ring tuwalya sa banyo. Patay, paano ako lalabas nito? Maktol niya habang naglalagay ng shampoo sa ulo. Itinuloy niya ang paliligo habang nag-iisip kung dapat na ba niyang tawagin si Calder. Nang makapagbanlaw ay lumapit siya sa pinto, ngunit bigla siyang nadulas at napatili. Althea, are you okay? Tanong ni Calder sabay kalampag sa pinto. Napaupo siya sa sahig at napadaing. Nadulas ako. Pwede bang abutan mo ako ng tuwalya? Sigaw niya. Okay, open the door. Humawak siya sa seradura ng pinto sabay tayo. Ngunit bigla siyang nahilo at nahatak ang pinto kaya bumukas yun. Muli siyang napatili nang bumungad sa kanyang harapan si Calder. Tumalikod ka! Singhal niya rito pero siya ang pumihit patalikod dito. Natawa tuloy ang kanyang asawa. Don't be shy, sweetheart. Nakita ko ng lahat sa'yo. Nahawakan ko na nga rin yan eh. Sabi nito, inabot sa kanya ang tuwalya. Sinipat niya ito sabay kuha sa tuwalya. Itim na boxer na lang ang suot nito kaya naakit siya sa hitik nitong abs. Binalot niya ng tuwalya ang kanyang katawan saka lumabas. Ikaw naman ang maligo. Anya habang palapit sa electric fan. Towel ko pala yung binigay ko sa'yo kaya maikli. Napatingin naman siya sa kanyang mga hita. Sobrang ikli nga ng tuwalya. Kinuha na lamang niya ang kanyang tuwalya at iyon ang ibinigay kay Calder. Itong akin na lang ang gamitin mo kasi nabasa na tong tuwalya mo. Huwag kang mag-alala, wala akong sakit sa balat na maaaring makahawa. Natawa si Calder. Alam ko na malinis ka sa katawan at wala kang sakit sa balat, sweetheart. Bakit mo alam? Dahil nga nasuri ko na ang buong katawan mo. Imposibleng pinayagan kitang gawin yun. But you did. Talaga bang ganun ka-solid ang tiwala ko sa'yo para payagan kang mahawakan ng katawan ko? Oo, nakalimutan mo lang kasi. Sige na nga, maligo ka na. Tinalikuran na niya ito at lumuklok siya sa tapat ng umaandar na electric fan. Itinutok niya yun sa kanyang buhok upang matuyo. Nasa kabilang silid kasi ang blower niya. Tinatamad siyang kunin. Pumasok na rin ng banyo si Calder. Kinabukasan ng umaga ay ginising si Althea nang nakanginginig na ginaw mula sa aircon. Babangon na sana siya ngunit pumihit paharap sa kanya si Calder at niyakap siya ng mahigpit. Calder, umaga na. Naiihi ako. Bulong niya rito. Umungo lang ito at hindi siya pinakawalan. Hinintay na lamang niya itong magising habang tinititigan ang gwapo nitong muka. Nilalaro niya ng hintuturo ang matangos nitong ilong. Habang tumatagal ay lalo kang gumagwapo sa paningin ko, Calder. Hindi pa rin ako makapaniwala na pinakasalan mo ko. Simple lang naman ako. Pero proud ako sa tuwing sinasabi mo na mahal mo ko. Naguguluhan man ako pero ramdam ko na espesyal ka sa puso ko. May mga naaalala na ako. Ilang bahagi ng nakaraan natin na masaya. Pero bakit may konting kirot at galit pa rin ako nararamdaman? Kausap niya sa tulog niyang asawa. Umungol ulit ito at bumulong. Althea, I never cheated on you. I can't hurt you. I love you so much. Inilapat niya ang kanyang hituturo sa mga labi nito. Pero bakit ako nagalit sa noon? Hindi ako ang tipo ng taong basta magagalit na walang malalim na dahilan. Marahan niyang hinaplos ang pisngi nito at hindi siya nakatiis. Ginawaran niya ng halik ang mapupula nitong mga labi. Gusto ko nang makaalala para maalis na tong galit na nararamdaman ko. Ayokong kumimkim ng puot sa puso ko, Calder. Anya. Dahil sa patuloy niyang pagsasalita ay tuluyang nagising si Calder.
Nagulat siya nang banayad na hinaplos ng palad nito ang kanyang pisngi. Why are you crying, sweetheart? Don't start the day with tears, please. Paos nitong Saad. Nakapari niya ang kanyang pisngi. Hindi niya namalayang napaluha na pala siya. Okay lang ako. Ang lamig kasi. Anya at dagling umupo. Umupo na rin si Calder at kinuha ang remote ng aircon at in-off. Bumaba na rin siya ng kama at pumasok ng banyo. Nagmadali siya dahil pinapatawag na sila ni Lolo Alfred para mag-almusal. Pagkatapos ng almusal ay nagyaya na si Calder na maligo sila sa swimming pool. Excited pa si Althea ngunit nang makalusong na siya sa tubig ay ginupo naman siya ng takot. Bakit, sweetheart? Tanong ni Calder na sumunod sa kanya. Boxer na lang ang suot nito. Hindi pala ako marunong lumangoy. Anya at bumalik sa unang baitang ng hagdan. Marunong ka na, nakalimutan mo lang. Anito. Talaga? Paano ako natutong lumangoy? Tinuruan kita, dito rin tayo nagsanay. Pero hindi ko na alam kung paano lumangoy. I'll help you, come here. Bahagya pa itong dumi pa. Lumapit naman siya rito at napatili nang yapusin siya nito sa baywang. Isinama siya nito paglusong sa tubig. At nang mababad sa tubig ang kanyang katawan ay bumalik sa memorya niya ang panahong tinuturuan siya ni Calder lumangoy. Are you okay, sweetheart? Tanong ni Calder nang mapansing natigilan siya. Naaalala ko na nung tinuruan mo ako lumangoy. Anya. Really? Ano pang naaalala mo? Napayakap siya rito nang biglang dumagsa ang ibang senaryo sa kanyang utak, ngunit ginupo siya ng pagkahilo. Magulo ang pangyayari. Anas niya. Don't pressure yourself. Relax ka lang. Pinaupo siya nito sa gilid ng pool. Nang humupa ang kanyang hilo ay muli siyang lumusong sa tubig at sinubukang lumangoy. Unay lumubog siya, ngunit kalaunan ay natutuhan din niyang lumangoy. Marunong na nga akong lumangoy, Calder. Masaya nga niya nang makabalik sa kanyang asawa. See, nakalimot ka lang talaga. Dahil sa galak ay napayakap siya rito at hindi nakapaghanda si Calder kaya nabuwal sila sa hagdan. Kapwa natigilan ng maglapat ang kanilang mga labi. Ganoon naman ang paghuhuramentado ng kanyang puso. Nasaktan ka ba, Althea? Pabulong nitong tanong. Ikaw dapat ang tanongin ko niyan. Nakangiting sabi niya. I'm fine, but you look anxious. Kasi parang sasabog ang puso ko sa lakas ng tibok. Hindi naman ako kinakabahan. Then let's figure out what it means. Nagulat siya nang bigla siya nitong siilin ng marubdob na halik sa mga labi na lalong nagpatulin sa tabok ng kanyang puso. Bugso ng damdamin ay tumugon siya sa halik ni Calder. Hey, not here. Angal nito at biglang itinigil ang kanilang halikan. Bakit? Takang tanong pa niya. Ang kamay mo, wife. Mariin ang haplo sa dibdib ko. Kumistot naman siya nang mamalayang nakadakma ang isang kamay niya sa matipunong dibdib ng kanyang asawa. Sorry, hindi ko namalayan. Bulalas niya sabay tayo. Humagigig si Calder. Okay lang, but if you really want to touch me, let's go to our room. Uminit naman na pakiramdam niya sa mukha dahil sa hiya. Natukso lang ako sa halik mo at hindi ko sinasadyang hawakan ang katawan mo, no? But I'm all yours, sweetheart. If you need my body, just tell me. Ang totoo, nagpipigil lang din ako at ayoko namang pilitin ka kung ayaw mo magpagalaw. Tumalikod siya rito. Nakakahiya. Bakit ka naman mahihiya? I'm your husband. In fact, you haven't owed me our honeymoon yet. Samantalang noon ay atat kang magkaanak tayo kaya gusto mo madaliin ang kasal. Pinaglololoko mo ba ako? Takot nga ako magbuntis ka mo. Hinarap din niya ito ulit. Takot ka magbuntis na hindi ka pa kasal. Sabi mo once nakasal na tayo, gusto mo nang magkaanak agad. Sinabi ko ba talaga yun? Yes. Napangiti siya nang may maisip na ideya. Kapag ba nabuntis ako, magkakaroon ako ng allowance for the baby? Oo naman. Pero wag mo namang sabihin na allowance lang ang habol mo kaya ka magpapabuntis. Hindi ah. Gusto ko talaga magka-baby. Then let's start making our baby. Sira, umaga na. May specific time ba kung kailan pwedeng gumawa ng baby? We can make love anytime, sweetheart. Bigla naman siyang kinilabutan. Hay, ano ba itong pinag-uusapan natin? Ang laswa? Humagikik ang kanyang asawa. We're married now at normal lang na pag-usapan natin ang sex life natin. Sige, mamayang gabi na lang. Pupunta ako sa orphanage. Anya at muling lumangoy.
Pagsapit ng gabi ay late na nakauwi ng bahay si Althea dahil nakatulong siya sa kumbento. Pagpasok niya sa kwarto ni Calder ay naabutan niya itong kalalabas lamang ng banyo na tanging tuwalyang puti lamang ang sapin sa ibabang katawan. You're late, sweetheart. Ipapasundo na sana kita sa driver ko. Sabi nito. Sorry, nakatulog ako pagkatapos ipagluto ng merienda ang mga bata. Are you tired? Hindi naman, nakabawi na ako ng lakas. Maliligo na lang ako. Okay, I will wait for you. Pumasok naman siya ng banyo at nagbabad sa bathtub na hubot-hubad. Nang mainip ay umahon din siya at nagbanlaw. Binalot lamang niya ng tuwalya ang kanyang katawan at lumabas. Tulog ka na ba, sweetheart? Tanong niya sa asawa na nakahiga sa kama. Wala itong imik kaya inisip niya na tulog na ito. Nagsuot lamang siya ng nighties na manipis at underwear sa loob. Humiga siya sa tabi ni Calder at pinakatitigan ito sa muka. Kahit hindi ko maalala kung gaano kita kamahal, palagi itong pinararamdam ng puso ko. Nahihiya akong aminin na tunay ngang mahal kita, Calder. Alam mo ba na sa tuwing tulog ka ay natutokso akong halikan ka sa lips? Kausap niya sa asawa. Maya-maya ay natukso rin siyang haplusin ang makinis nitong pisngi at ginawaran ng halik sa mga labi. Kumisnot siya nang tumugon ito at bigla siyang sinampahan. Hoy, gising ka? Bulalas niya. Yes. And I'm just waiting for you to climb into my bed. Nakangiting tura nito. Narinig mo ang mga sinabi ko? Oo, at naniniwala ako na mahal mo pa rin ako. And I never stop loving you, sweetheart. Sabi ng puso ko, mahal ka niya eh. I know, I could feel it. Nang halikan siya nito sa mga labi, ay buong pananabik niya itong tinugon. Hindi naman niya ipinagkait ang pagkakataon na muling makaniig ang lalaking mahal niya. Naalala ko na, Calder. Naalala ko kung paano ko isinuko ang V-card ko sa'yo. Bulong niya matapos ang mainit na tagpo. Finally, you're back, sweetheart. Anito at muli siyang niyakap. Ngumiti siya at inunahan ng halik sa mga labi ang kanyang asawa. Dahil sa kanyang kapusukan ay muli silang nagniig. Biyernes ng tanghali pagkatapos ng follow-up check-up ni Althea sa doktor, ay sumama siya kay Calder sa opisina nito. Bumili na rin sila ng lunch. May meeting ako mamaya after lunch, sweetheart. Kung gusto mo nang umuwi, papahatid kita sa driver ko. Ani Calder habang kumakain sila. Okay lang ako dito. Ihintayin ko na lang na matapos ang trabaho mo. Sige, pwede ka namang matulog sa couch kung inaanto ka. Marami rin pala ako naging kaibigan dito sa kumpanya mo. Naaalala ko ng iba sa kanila. Pwede ba silang bisitahin mamaya? Oo naman. Pag-aari mo na rin ng kumpanyang to, kaya boss ka ng lahat. Walang sisita sa'yo. Ganado siyang kumain lalo't sinusubuan siya ni Calder. Pagsapit ng 2:00 ng hapon ay lumabas ng opisina si Althea at gumala sa gusali. Nasa meeting pa rin kasi si Calder. Nagtungo siya sa workstation ng admin na katabi lang ng HR office. Welcome back, Althea. Namiss ka namin. Ani Vicky, isa sa katrabaho niya noon. Hello, kamusta kayo? Pasensya na hindi pa tuluyang bumabalik ang alaala ko, kaya hindi ko kilala ang iba sa inyo. Anya. Ayos lang. Masaya kami na ikinasal ka na kay Sir Calder. Nabaling ang atensyon niya kay Jenny na lumabas mula sa HR office. Sinuyod siya nito ng tingin. Nakasuot lang kasi siya ng itim na denim pants at pulang blouse. Sa dami ng nahutot mong pera kay Calder, hindi mo pa rin ba kayang baguhin ang postura mo, Althea? Kung sa bagay, hindi na babago ang itsura ng basahan kahit gamitan ng mamahaling sabon sa paglalaba. Ani Jenny. Uminit ang kanyang bumbunan at hinarap ang babae. Hindi mo na ba kayang tiisin ang insecurity mo, Jenny? Bakit hindi mo pa rin matanggap na pinakasalan ako ni Calder? Stepsister ka lang niya at wala kang karapatang husgahan ako. Buwelta niya. Nanisik ang mga mata ng babae. Do you know why I hate you? Because you took everything from me. Calder is supposed to be mine. Napilitan lang siyang pakasalan ka dahil sa lolo niya. Pero ako talagang mahal niya. Nawindang man, ngunit nagawa niyang pagtawanan ng babae. Ang lala naman ng delusyon mo, Jenny. Maniniwala lang ako kung si Calder mismo ang magpapatunay na may gusto siya sa'yo. At malabong magustuhan ka niya. Ganda lang kasi ang meron ka pero basura ang pag-uugali. Tuluyang napikon ng babae at bigla siyang hinila sa buhok sabay tulak. Napahiga siya sa sahig at bahagyang nabagok ang kanyang ulo. Napadaing siya nang kumirot ang kanyang sentido at otomatikong bumalik ang lahat ng alaala niya. Althea! Tili ni Vicky at dagli siyang nilapitan.
Umupo siya ngunit napapikit nang maalala ang huling pangyayari bago siya nasagasaan ng kotse. Tumatak sa kanyang isip ang mga sinabi ni Jenny matapos niya itong datnan nakatabi sa kama noon ni Calder. You saw the proof that Calder never loved you, Althea. We're secretly having an affair behind your back. Matagal na kaming may lihim na relasyon, pero dahil ikaw ang gusto ni Lolo Alfred na pakasalan ni Calder, nakiusap siya sa akin na huwag magpahalata. Nangako siya sa akin na once nakuha niya ang inheritance niya, hihiwalayan ka rin niya. Kung ayaw mong masaktan ng sobra, lumayo ka na kay Calder. Naalala niya ang sabi noon ni Jenny. Tumayo siya at sinugod si Jenny. Walang abog niya itong sinuntok sa muka, sabay tadyak sa sikmura nito. How dare you hurt me? Asik nito nang mapaupo sa sahig. Binabalik ko lang sa'yo ang ginawa mo sa akin. Ngayon alam ko na kung bakit mainit ang dugo ko sa'yo. Isa kang demonyo. Gigil niyang asik. Bumangon si Jenny at sana'y gaganting ngunit dumating si Calder. Nang makita niya ang kanyang asawa ay nabuhay ang galit nito. Althea, what happened? Balisang tanong nito sa kanya. Sa halip na sagutin ito ay sinampal niya ito sa pisngi. Naalala ko na lahat, Calder. Maging ang dahilan kung bakit ako nagalit sa'yo na naging dahilan din ng aksidente ko. Dapat talaga hindi na bumalik ang alaala ko dahil bumalik din ang sakit ng pagtataksil mo sa akin. Lumuluhang singhal niya. Ano bang nangyari? Bakit ka nagalit sa akin? Please tell me, sweetheart. Tanungin mo ang baliw mong stepsister. Huwag ka magpapakita sa akin na walang patunay na inosente ka. Anya sabay bira ng talikod. Binalikan niya ang kanyang bag sa opisina ni Calder at nagmamadaling umalis. Lumulan siya ng taxi pa uwi sa bahay ng kanyang asawa at nag-impake ng gamit. Nataong tulog si Lolo Alfred kaya walang nakapigil sa kanyang paglisan. Umuwi sa kumbento si Althea at hindi siya lumabas ng kwarto ng 2 araw. Althea, pwede bang lumabas ka na? May bisita ka. Ani Sister Emma kasabay ng pagkatok sa pinto. Wala akong gana makipag-usap sa ibang tao, sister. Anya habang nagtutupi ng kumot, kagigising lang kasi niya. Narito ang asawa mo. Gusto kanyang makausap. Kahapon pa siya pabalik-balik dito. Hindi siya umimik. Maya-maya ay narinig na rin niya ang tinig ni Calder. Althea, please talk to me. Alam ko ng totoo. Please let me explain. Samo nito. Bumuntong hininga siya at naisip na kailangan na niyang harapin si Calder para matapos na ang problema. Lumapit siya sa pintuan at pinagbuksan ang bisita. Thank you. Ani Calder at tuluyang pumasok. Umalis naman si Sister Emma. Ano, naniwala ka ba sa kasinungalingan ni Jenny? Anya at muling umupo sa gilid ng kama. Of course not. Na-recover ko na walang CCTV footage noon sa bahay at sa labas ng kwarto ko. Binura pala ni Jenny ang footage, pero may nakasave na backup sa laptop ko. At anong natuklasan mo, Aber? Umupo rin ito sa tabi niya. Jenny drugged me the night of my father's party. Hindi ka sumama sa akin noon kasi ikaw ang kasama ni Lolo sa ospital. Nawala ako sa wisyo at hindi ko namalayan ang ginawa ni Jenny noon. Nakita lang sa CCTV footage na inuwi niya ako sa bahay at ipinasok sa kwarto ko. Nagising na lang ako kinabukasan na hubad at wala naman akong katabi. Tumawa siya ng pagak. Siyempre umalis na si Jenny. Pero noong gabi na yon, umuwi ako sa bahay mo. At pagkatapos ko sa kwarto mo ay naabutan ko kayo ni Jenny na magkatabi sa kama. Walang damit. Nanghina ako dahil sa sakit. Kinaladkad ko palabas si Jenny. Pero lalo ako nasaktan nang sabihin niya sa akin na may lihim kayong relasyon. Nadaig na ako ng galit kaya nagpa siya akong umalis. Kinabukasan ay pinuntahan kita sa office mo kasi nasa meeting ka. Hindi ko na natiis ang sama ng loob ko kaya pinahiya kita sa mga investor mo at nakipaghiwalay din. Wala na ako sa wisyong umalis ng kumpanya mo na hindi ko napansin na nasa gitna na ako ng kalsada at nahagip ng kotse. Lumuluhang kwento niya. Walang sinabi sa akin si Jenny tungkol sa nangyari, Althea. Siyempre hindi niya yun sasabihin dahil gusto talaga niya tayong sirain. I know. At umamin din siya kahapon. Hindi niya matanggap na mas pinili kita sa kabila ng pinakita niyang concern sa akin. Pero maniwala ka, Althea. Walang nangyari sa amin ni Jenny. Sinadya lang niyang tabihan ako sa kama na hubad at inamin niya na gusto niya akong angkinin. Kaso dumating ka kaya hindi natuloy. Natuklasan ko rin na inudyokan siya ng nanay niya na akitin ako para maikasal kami. Nang sa ganun ay may chance pa rin silang makatikim ng yaman ni Lolo. Alam mo na, hindi kita kayang saktan, Althea. And I felt guilty that I hurt you in silence.
And I'm unaware of it. I'm really sorry. Lumuluhan at paliwanag nito. Hinarap niya si Calder. Unti-unti ay naglalaho ang galit niya rito at nanaig ang pagmamahal. Sobrang nasaktan ako kasi mahal na mahal kita, Calder. Mas mainam pa talaga na habang buhay na lang ako may amnesia para hindi ako nasasaktan na naman. Humihikbing wika niya. I know, and forgive me for my carelessness. Promise, you can get the justice you deserve. I filed a case against Jenny. I also fired her mother from our company. Titiyakin ko na hindi na ulit makakaapak ang mag-inang yun sa lahat ng kumpanya namin. I already informed her about his wife's manipulation. Nag-file na ng annulment si Daddy dahil natuklasan din niya na may karelasyong ibang lalaki ang asawa niya. Sa mga narinig ay tuluyan ding bumalik ang tiwala niya rito. Salamat, Calder. Sorry rin kung nagpadaig ako sa galit. Hindi ko kasi matanggap ang mga sinabi ni Jenny noon na ginamit mo lang ako para makuha ang inheritance mo. Napayakap na siya rito. It's okay. Kung sinabi mo lang sana sa akin noon ang dahilan ng galit mo, sana hindi na tayo humantong sa ganito. Wala akong feelings kay Jenny. Nagkimabait lang ako sa kanya dahil sa malasakit niya sa kumpanya namin at kay Daddy. Pero pakitang tao lang pala lahat ng yun. Ang kapal ng mukha niyang ipagkalat na gold digger ako. Siya pala itong naghahabol sa yaman mo. Malas niya, kakampi ko ang Diyos. Siguro kaya ako nagka-amnesia para makapagpahinga ang isip at puso ko sa sakit. Pero hindi nawala ang pagmamahal ko sa iyo, Calder. Ramdam ko yun, Althea. And thank you for trusting me again. Tumingala siya rito at nang siilin siya nito ng halik sa mga labi ay kaagad siyang tumugon. Napanagot din sa bata si Jenny at napalayas na sa buhay nila ang ina nito. Matapos makamit ang hustisya ay nag-focus naman si Althea sa orphanage, lalo nang maitayo ang bagong gusali. Tanghali ng Sabado ay pinuntahan siya ni Calder sa orphanage. Nag-text kasi siya rito na doon sila manananghalian. Ano yung sorpresa mo sa akin, sweetheart? Atan nitong tanong habang tinutulungan siya sa paghahain ng pagkain sa mahabang lamesa. Nakalimutan mo na ba na ngayon ang birthday mo, Calder? Oh, I forgot. Since namatay kasi si Mommy, hindi na ako nagdidiwang ng kaarawan. Ikaw lang ang nagpapaalala sa akin. Kaya nga nagluto kami ng marami ngayon kasi dito tayo magdidiwang ng kaarawan mo. Inimbita ko rin si Lolo Alfred at Daddy mo. Kararating lang nila. Talaga? Pero may iba ka pa bang sorpresa? Oo, maghintay ka kasi. Ihain muna natin ng mga pagkain para makakain na tayo. Okay, sige. Maya-maya ay dumating na ang mga bata at ibang madre kasama ang daddy at lolo ni Calder. Pagkatapos ng panalangin ay kinantahan nila ng happy birthday si Calder. Thank you guys. This is the best birthday I've ever had. Ani Calder matapos hipan ng kandila sa cake na si Althea mismo ang nag-bake. I can't believe you know how to bake a cake, sweetheart. Ani to. Siyempre, nag-aral ako ng basic cooking at baking. Proud niyang sabi. Oo nga pala, nabanggit mo yan noon sa akin. So, where's my gift? Dinukot naman niya mula sa bulsa ng kanyang pants ang pahabang kaheta na tinalian ng blue ribbon. Ibinigay niya yun kay Calder. What is this, sweetheart? Excited nitong tanong. Buksan mo na lang po. Binuksan naman nito ang kaheta at biglang natulala nang makita ang laman. Wait, you're pregnant? Hindi makapaniwalang bulalas nito at inilabas sa kahon ng pregnancy test kit na siyang regalo niya rito. Yes, sweetheart. Magiging daddy ka na. Excited din niyang turan. Wow, thank you. Sigaw nito at bigla siyang niyakap. Natawa rin ang daddy at lolo nito, maging ang mga madre. Napangiti si Althea nang masilayan ang luha ni Calder dahil sa saya. Paulit-ulit siya nitong niyakap at siniil ng halik sa mga labi. Thank you, Althea. You gave me the best gift in the world. Anito matapos ang halik. Salamat din sa pagmamahal, Calder. Alam ko na magiging mabuti kang ama kasi ang bait mong asawa sa akin. Napakaswerte namin ni baby sa'yo. And I'm the luckiest man on earth since you came into my life, sweetheart. You're my everything. Muli namang naghinang ang kanilang mga labi. Palakpakan ng mga kasama nila na masaya para sa kanilang mag-asawa. Pagkuwan ay kumain na silang lahat. Sa pagdating ng panganay nilang lalaki, napunan din lahat ng kulang sa buhay ni na Althea at Calder. Mas mapayapa, mas masaya na ang pagsasama nila habang lumalaki ang kanilang pamilya. Patuloy pa rin silang tumutulong sa orphanage at nagbigay din ng scholarship ang kumpanya nila sa mga bata roon
na para na ring mga anak kung kanilang ituring. Pinatunayan ng kanilang kwento na may mga bagay na kahit makalimutan ng isip, hindi kailanman bibitiwan ng puso. At sa pagmamahal na piniling ipaglaban araw-araw, natagpuan nila hindi lamang ang isa't isa, kundi ang tunay na kahulugan ng pamilya. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.